Hello, kamusta tayo lahat? I praise my Father, the Holy Righteous One, the Almighty God, who created us in His image and likeness. He breathed into our nostrils, and now we are living beings because of our Father. And all that we see in this world is created by our Father. Yahweh, Jehovah, El Shaddai, the Alpha and the Omega, the beginning and the end. And our Father loves us so much. He considers us His treasure, His inheritance. We are the apple of the eye of our Father. And our Father, He is our portion. As children of the Almighty Father, we are highly esteemed. He sent to us our Savior, Jesus Christ, the only Redeemer, the only mediator to the Almighty Father. No one else but Jesus. So it says here in John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me, except through Jesus. Wala nang iba pa, no other name but Jesus. The Almighty Father exalted the name of Jesus above all names. He gave Jesus power, dominion, and authority in heaven and on earth and under the earth, so that He might present us to our Father. Sa Ephesians chapter 5 verse 27, that He might present her, pag sinasabing her, tayo ang church, no? Female ang tawag her, kaya her. To Himself a glorious church, ang church her, not having spot or wrinkle or any such thing, but that she should be holy and without blemish. So sino ang nagpe-present sa atin kay Almighty Father? Si Jesus Christ. Jesus Christ is the man clothed in linen with an inkhorn, is the one writing our names in His book of life. Ang may book of life, si Jesus Christ. Proof that Jesus is also God like our Father. And Jesus also forgives sins like the Almighty Father. And having proof that Jesus is also God. The precious blood of Jesus will never lose its power. It is potent. And I also thank the Holy Spirit. Jesus prayed to the Almighty Father to send to us the Holy Spirit as our comforter. So we pray to Jesus Christ through the power of the Holy Spirit. We pray to our Father in the name of Jesus Christ through the power of the Holy Spirit. Hindi kilala ng mga tao, ng mga unbelievers, ang Holy Spirit kasi hindi siya nakikita. But we know that the Holy Spirit is in us. Paano natin malalaman? We have love, joy, peace, forbearance, kindness, gentleness, goodness, faithfulness, and self-control. As followers of the Almighty Father and Jesus Christ, meron tayo dapat fruits of the Holy Spirit. The Holy Spirit is the one reminding us to obey the teachings of Jesus Christ, to obey the words of our Father, His commandments. And the Holy Spirit is also giving us gifts. The gift of faith, the gift of wisdom, the gift of knowledge, the gift of healing, the gift of miracles. Ilan na ba yun? Gift of speaking in tongues, gift of translating different kinds of different tongues, discerning different kinds of spirit, the gift of prophecy. Hindi lahat pare-pareho ang gifts na ibinibigay sa atin as children of the Almighty Father. But surely, meron tayong gift. Gift of faith.
gift of healing. Nahihil tayo sa ating mga wounds. Ang wounds or ang sakit natin, kasalanan, nahihil tayo sa ating mga nagawang kasalanan at nahihil ang ating mga wounds. Saan galing ang mga wounds natin? It came from the devil, no? Sinisira tayo ng devil. And because of Jesus Christ, we are healed by His stripes. We are healed. So, Iska, last time, we read Psalms chapter 50 and Psalms chapter 51. Psalms chapter 50. Si Almighty Father, He will gather His saints. Sino ang mga saints? Ang mga nagtitiwala sa Kanya, nagmamahal kay Jesus Christ. Nagmamahal kay Almighty Father. Pag sinasabing mahal natin si Almighty Father, mahal natin si Jesus Christ, ibig sabihin sinusunod natin ang Kanyang mga ipinag-uutos. Obedient, no? To obey is better than sacrifice. Si Almighty Father, that He may judge His people. At ang covenant by sacrifice. Anong sacrifice yun? By denying ourselves, taking up our cross and following Jesus. Hindi na natin kailangan pa magbigay ng kung ano-anong ginto, pera. Hindi yun ang kailangan ni Almighty Father. Ang kailangan niya tayo, sacrifice of praise and worship, purihin natin siya. Tataas natin ang pangalan ng tatay natin. Be grateful, thankful to all the blessings that He has given to us. For God Himself is judge. Kaya yung sacrifice na sinasabi dito ay yung i-deny natin ang ating sarili. Hindi yung magpapapako ako, sakripisyo yun. Hindi ako kakain, magsasacrifice. Hindi yun ang sacrifice. Obeying the teachings of Jesus Christ. Obeying the commands of our Father. Napakahirap gawin. Pero yung sinasabi mo na hindi ako kakain, madaling gawin yun. Yung maglalakad ako na nakapaa, sacrifice yun. Ay hindi yun ang gusto ni Almighty Father. Ang gusto ni Almighty Father, sundin ang ipinag-uutos niya. Maglalakad ka nga na nakapaa, pero sinungaling ka naman, wala rin. Ha? Nang aabuso ka ng tao, tapos maglalakad ka na nakapaa, nagsakripisyo ako, maglalakad ako nakapaa. Ano yun? Hindi ganun. Ginawa na ni Jesus Christ yun. He was crucified on the cross. He died. Ang kailangan na lang natin ay sumunod sa pinag-uutos sa atin. I-deny natin yung sarili natin. It's in Mark chapter 8 verse 34. When He had called the people to Himself with His disciples, also He said to them, whoever desires to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. For whoever desires to save his life will lose it. Kung sino man ang gusto niyang isave niya ang kanyang sariling buhay, malulose niya yung kanyang buhay. Paano example na to, no? Gusto mong isave yung buhay mo, anong gagawin mo? Manloloko ka ng tao para magkapera ka, para mabuhay ka. Ganun ang ginagawa ng tao dito sa mundo. Para mabuhay sila, nanloloko sila, nang i-scam sila, nang mamanipula sila ng tao. In the process, they will lose their life kasi mapapalayo sila kay Almighty Father. But whoever loses his life for my sake and the Gospels will save it. For what will it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? Or what will a man give in exchange for his soul? Anong may bibigay natin kapalit ng ating mga kaluluwa para ma-save tayo? Paano natin
isa-save ang sarili natin, hindi na natin kaya. In exchange for His soul, hindi naman tayo ang gumawa ng sarili nating kaluluwa, si Almighty Father. Kaya hindi natin mababayaran. Ang gusto lang ni Almighty Father, sundin siya. Live a holy life. Obey your Father. Have faith in Jesus. For whoever is ashamed of me and my words in this adulterous and sinful generation, of him the Son of Man also will be ashamed when he comes in the glory of his Father with the holy angels. Tapos dito sa recap natin ng Psalm chapter 50 verse 8, I will not rebuke you for your sacrifice or your burnt offerings, which are continually before me. I will not take a bull from your house, nor goats out of your folds. Hindi ko kailangan yun, sabi ng Almighty Father. For every beast of the forest is mine. Akin lahat yan. Yung mga animals na i-offer nyo, yung mga kayamanan na gusto nyo ibigay sa akin, yung mga ginto, papagawa kayo ng temple or structure na puro ginto, tapos ibibigay nyo sa akin. Bakit ko tatanggapin nyo? Akin yun. Akin yung mga ginto. Hindi sa inyo yan. And the cattle of 1,000 hills, I know all the birds of the mountains, and the wild beasts of the field are mine. Akin din yun. Yung mga lupa ninyo na inaangkin ninyo, hindi inyo yan. Hindi sa atin ang mga bagay dito sa mundo. Kay Almighty Father, He created this world. If I were hungry, I would not tell you, for the world is mine and all its fullness. Sabi ni Almighty Father, Kanya lahat. Kaya wala tayong maangkin. Kaya lang natin na-enjoy ang benefits ng mundo na to dahil sa awa ni Almighty Father sa atin. Offer to God thanksgiving and pay your vows to the Most High. Magpapasalamat. Lord, thank you, Lord. Binigyan mo kami ng blessings, nakakakain kami, nabubuhay kami dito sa mundo, meron kaming hininga, may oxygen kami, may carbon dioxide. Thank you, Lord. May mga plants, may animals. We have roof, no, above our heads. Thank you, Lord God. Thank you for the water. Kasi nakakalimutan ng tao. And sabi ni Almighty Father, call upon me in the day of trouble. I will deliver you and you shall glorify me. Pag may problema kayo, tawagan niyo ako. Tutulungan ko kayo at kayo naman ay i-glorify niyo ako. Pupurihin natin ang tatay natin. Kailangan natin ng tulong. Siya lang ang makakatulong sa atin, wala nang iba pa. Yung mga ibang tao, hindi nila tayo tutulungan. Sasabihin pa nila, utang na loob mo sa akin yan. Yung ibang mga tao, ganon. Utang na loob ninyo. Tumanaw ka ng utang na loob. Hindi. Dahil lahat ng mga bagay na meron tayo, kay Almighty Father yun. Hindi natin utang na loob sa ibang mga tao. Ginamit lang sila ni Almighty Father. At bakit naman sila pumayag na bigyan tayo ng tulong? Dahil kay Almighty Father. Seeing you hate instruction, cast my words behind you. When you saw a thief, you consented with him and have been partaker with adulterers. So hindi tayo dapat makikisama. And we should not tolerate or enable wickedness. At maninira ng kapwa-tao. Hindi gusto ni Almighty Father yon. Dahil ang utos sa atin ni Jesus Christ, mahalin ang kapwa-tao natin. Hindi na pinag-utos sa atin ng tatay natin sa 10 Commandments. So yung 2 Commandments ni Jesus Christ, yun ay summary of the 10 Commandments. These things you have done and I kept silent. Tahimik lang si Almighty Father. Akala ng mga tao, you thought that I was altogether like you. Akala ninyo, ganun din ako. Hindi, tahimik lang si Almighty Father. For now, ginagather niya ang kanyang mga saints. Kaya tahimik lang si Almighty Father sa ngayon. Pero i-rebuke niya ang mga wicked people.
Whoever offers praise glorifies me. And to him who orders his conduct aright, I will show the salvation of God. Dahil yung mga wicked people, walang matitira dito sa mundo, dadating ang oras, wala ng mga wicked people. Asan sila dadalhin? Sa eternal damnation. Nasa book of Revelation, yon. At sino mag-i-inherit ng land? Ang anak ni Almighty Father, children of the Almighty God. Those people who are faithful to Him. Those people who trust in Jesus Christ. Kasi kung wala si Jesus Christ, hindi tayo magtitiwala kay Jesus Christ, hindi tayo makakalapit sa tatay natin. No? John chapter 14 verse 6. Tandaan natin yun. Ha? Kaya nagtataka ako bakit may mga ibang mga paniniwala ayaw nilang acknowledge si Jesus Christ. Kitang-kita naman sa Bible. So yung mga tinuturo ng mga taong yun, those are demonic teachings. Yes, demonic. Agad-agad. Kasi kasinungalingan ang kanilang ipinapakalat. Kitang-kita naman John chapter 14 verse 6. Hindi makakalapit kay Almighty Father nang wala si Jesus except through me. Sabi ni Jesus. Kaya pag tumatawag kayo ng ibang tao na pangalan ng mga taong namatay na, tapos sasabihin nyo, lalapit kayo kay Almighty Father, bakit hindi nyo tawagan si Jesus Christ? Hindi marunong yung tao. Blind leading the blind. Para malaman ninyo magbasa ng Bible, ha? Hindi yung puro ang ginagawa nyo pagbabasa ng mga leaflet, ng mga maliliit libreto na maliit, libreto ba tawag doon? Yun ang binabasa nyo, tapos paulit-ulit na dasal. Hindi ganon, paulit-ulit na yun eh. Itong Bible, try nyo, mag-iibang buhay ninyo. Makikilala si Almighty Father, si Jesus Christ at ang Holy Spirit. And then dito sa Psalms chapter 51, have mercy upon me, O God, dahil si Almighty Father, maawain siya. And He's very patient with us. He's full of loving kindness. And we must acknowledge that we are sinners. Magpapakumbaba tayo sa tatay natin. Dahil alam ni Almighty Father ang ating nasa her heart. Verse 6. You desire truth in the inward parts and in the hidden part. You will make me to know wisdom. Matututo tayo. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. And then, anong sabi dito? Purge me with hyssop, and I shall be clean. Wash me, and I shall be whiter than snow. Itong hyssop, napaka-tapang nito. Na dahon. Wala naman kasing alcohol nun. At ito yung ginagamit itong hyssop, antibiotic to. Up to now. Hyssop, Isovir, Acyclovir. Ito yon, hyssop yon. Ang layo nang napunta ng name, no? Kasi nga, iba-iba tayo ng language. Itong hyssop, bawal ito sa buntis. Kasi matapang. Tanggal ang bakterya ng tiyan, tanggal ang mga bulate. Antimicrobial, antiparasitic, antibiotic, disinfectant, lahat na. Itong hyssop. Kaya nga ito yung gamot ng may mga sakit sa ano eh. Yung sakit na matapang na sexually transmitted diseases. Ito yung gamot. Hyssop, Acyclovir. Nakakapanghina to, hyssop. So yung
Yung sa mga chemo, meron ding hisop yun. Kaya tinan nyo, nanghihina yung mga nag-ano. May hisop din yun. Hindi lang sinasabi yung concoction, kung anong halo. Kasi merong mga halo rin yun na mga imbento ng tao. Pinaghahalo, gagaling ba to dito? Sige nga, haluan natin ng ibang gamot to. Pinag-aaralan ng mga tao. Hindi sila sure. Kaya pag sasabing nga, chemo, hindi sila sabi kung anong klaseng gamot yon. Kasi nga, ginagawang guinea pig ang mga tao. Pero si Almighty Father, alam niya ang sagot, ang mga gamot, lahat. No? Nakalagay ito, hisop. Tsaka, create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. So, ito yung time na nagkasala si David. Nung kinuha niyang asawa si Bathsheba. At namatay si Uzziah. Uzziah ba o Uriah? Letter U yun eh. Iska, di ba? Isa lang naman ako nagsasalita. Nahitay. Uriah. So nakikita natin na pinatawad ni Almighty Father si David pero may punishment. At ang daming naisulat na mga lyrics, no, itong Psalms. Pero nung malapit na si David mamatay, nagkasala pa rin siya. So ganun din tayo eh. Mahal natin si Almighty Father pero dumating yung time na nagkakasala pa rin tayo. Hihingi tayo ng kapatawaran. Yun yung time na nakita ni David, yung angel of the Lord, yung commander ni Almighty Father, commander of the army of the Almighty God, yung angel of the Lord nandun sa threshing floor ni Arauna. So yung threshing floor na yon, yun ang naging temple of Jerusalem, yung Solomon's temple, yung lugar na yon. Doon tinayo yung first temple. Dapat remorseful tayo. Nanghingi ng kapatawaran. Totoong iyak na, Lord, sorry Lord, patawarin mo. Yung contrite heart, remorseful. Magpapakumbaba. Regretful, repentant. No? Kita ni Almighty Father yung heart natin kung umaarte ka lang o hindi. Kung totoo kang remorseful. So, dito na tayo. Psalms chapter 53. Why do you boast in evil, O mighty man? Bakit ikaw, tao, mayabang ka, pinagyayabang mo ang kadumihan, ang wickedness? The goodness of God endures continually. Pinagyayabang ba natin ang wickedness? Yes. May mga tao pinagyayabang nila ang wickedness. Anong pinagyayabang? May nakita ko sa internet. May asawa yung lalaki. Tapos yung isang babae, proud pa siya na siya ay isang hindi totoong asawa. May asawa kasing yung lalaki na totoo. Tapos yung babae na isa, hindi naman siya totoong asawa. Pero pinagyayabang pa niya. Yon, boast in evil. No? Nagko-commit ng adultery pero pinagyayabang pa. Sinasabi niya, oo, kabit ako. Oh, ano ngayon sa inyo? Yon. Pinagyayabang pa niya. Hindi na ikinakaya yung mga kasalanan na ginagawa. And sometimes may mga politicians naman, ang yayabang at mayayaman. Pareho yun, mayabang at mayaman. Yung kanilang mga wealth naman, galing naman sa mga tao. Pinagmamalaki na nila, naka-internet na sila.
Ito, nabili ko to sa ibang bansa, yung mga nagmamalaki, yung mga anak nila, pinagyayabang, pero politician, ganon. Mga religious, religious people, kunyari, o yung mga anak nila sa nag-aaral, sa magagandang school. Pero, yung mga religious people naman, nagtatayo sila ng sarili lang school, yung anak naman nila hindi nag-aaral doon, nag-aaral naman sa ibang bansa. Ngayon, yung mga religious school naman ang ginawa nila dito, ang taas naman ng kanilang tubo. Ngayong pinagawa nilang school na yun ay galing naman sa pera ng mga nagbibigay sa kanila na mga tao. At ginagawa nilang puhunan, ginagawang negosyo. Boast in evil, O mighty man. Bisan tumatakbo pa sa politika. Ginagamit ang pangalan ni Almighty Father. Boast in evil. The goodness of God endures continually. Your tongue devises destruction. Like a sharp razor working deceitfully, you love evil more than good, lying rather than speaking righteousness. Selah. Yung tao, mas gusto pa nila magsalita ng masama kaysa sa kabutihan. You love evil more than good. Maraming mga chismoso sa internet, nababasa ko. Mas gusto na magpakalat ng mga paninira sa kapwa-tao. At gustong manira ng relasyon, manira ng pagkatao. Matalim ang dila. Sharp razor, working deceitfully. Punta naman tayo sa mga businessmen. May mga marketing strategy sila para makapagmanipula ng tao para bumili sa kanila ng mga items. Example, umpisa natin yung bangko. Yung bangko, nagpapautang sila ng kotse para bumili ka sa kanila ng kotse. Pero 5 years lang ang maximum. Bakit 5 years lang ang maximum ng kotse? Na pag mangungutang ka ng loan, car loan. Kasi kaya 5 years lang dahil ang sira ng kotse lalabas na after 5 years. Ngayon, pag bibili ka naman ng kondo, ilang years ang ibibigay sa'yo ng bangko? 10 years. Kasi nakikita na ang sira ng isang condo unit ng hanggang 10 years. Okay? Pag house naman, nagpapagawa ka ng house, ang pag house loan, 20 to 25 years. Kasi nakikita na ang sira ng bahay in 20 to 25 years. Naintindihan natin? Ngayon, cellphone. Di ba palit kayo ng cellphone? O ako din. Nasisira ang cellphone. Bakit? Parang nagsiself-destruct siya. Ginawa talaga yon. Nilagay talaga yung ganong features. Hindi tayo in-inform para bumili ng gamit. Kahit na yung TV, aircon, ginawa yon. Di ba kadumihan yon? Panglilin lang yon, pangloloko sa tao. Alam ko na to noon pa, no, na yung computer talagang nagse-self-destruct siya. Nasisira talaga siya. Matagal na. Kasi may nagkwento sa akin, ang computer talagang masisira yan. Dahil pinoprogram yan na masisira talaga yan. Na may time span yan. Para bumili ulit ng bago o panloloko ng kapwa-tao. Lagi na lang kadumihan ang ginagawa ng tao para makapang-gain ng pera. Example naman sa mga malaking businesses, kunyari, magmi-meeting, mag-i-increase ng sale, tapos papasukan ng hindi, yung sale natin ngayon, ibibigay natin sa mga nangangailangan. Kunyari, gano'n, may catch.
Para makabenta sila, sasabihin nila tulong ito para sa mga nangangailangan. Para makabenta. Pero bakit hindi sila magdiretso na magbigay? Ginagamit nila yung mga subscribers nila or clients nila or customers nila para yun mismo ang magbigay sa mga mahihirap, hindi mismo yung kumpanya mismo nagbibigay. Tapos yung kumpanya naman gagamitin nila ang kanilang pangalan, hindi yung pangalan ng mga subscribers para ilagay sa para ilagay na sila ang nagbigay ng charity, kundi yung kumpanya na malaki, sila ngayon ang aako ng kami ang gumawa niyan. Kasi nga, meron silang tax rebate. Ha? Ang dumi ng society. Wala tayong malusutan. Walang... puro pera, pera, pera ang mundo na to. Yun ang focus ng tao. Isa pa, no? Kunyari, tutulong ka sa mga tao. Ilalagay mo sa YouTube channel mo, ilalagay mo sa Facebook channel mo, o sa TikTok mo, ilalagay. Tapos, ang daming views nun. Tapos ipapakita mo ron, nagbigay ka ng 300,000 sa isang tao na mahirap. Pero, ang daming nanood. Yung 300,000 na bigay mo sa taong mahirap na yon, barya lang yon kumpara sa kinita mo sa iyong YouTube channel or TikTok or Facebook. Para sumikat ka. O nakuha mo na ang iyong, ano yon, nakuha mo na ang iyong yung reward. Kaya kunyari itong mga tao na to sa mundo natin nang tutulong, pero hindi. Laging paangkin. Laging akin, ako, no? Matthew chapter 6, take heed that you do not do your charitable deeds before men to be seen by them. Pinapakita pa. Otherwise, you have no reward from your Father in heaven. Therefore, when you do a charitable deed, do not sound a trumpet before you as the hypocrites do in the synagogues and in the streets. Pinapakita pa, magbibigay ako ng maraming pera. Tinulungan ko tong isang jeepney driver na to, maganda na ang kanyang buhay. O, inir-announce mo pa, di ba? O, wala na ka ng reward kay Almighty Father. That they may have glory from men. Pinipuri siya ng mga tao. Buti siya, galing niya. Yun na yung nakuha mong reward. Assuredly, I say to you, they have their reward. Yun na yung reward mo, yung glory ng men, pinapurihan ka. But when you do a charitable deed, do not let your left hand know what your right hand is doing, that your charitable deed may be in secret, and your Father who sees in secret will himself reward you openly. So, anong pipiliin natin? Yung glory from men or yung reward from our Father? So, kung gusto natin ng reward from our Father, if we help people, do it secretly. Hindi mo na dapat ipagbakaingay pa. Ha? Kasi, pag makaingay mo pa, meron kang hidden motive doon. Gusto mong sumikat. Gusto mong umaman. Gusto mong magkaroon ng power. Ang daming ganun sa mundo. Lovers of money, lovers of oneself. Kaya nga nakalagay dito sa verse 3, you love evil more than good, lying rather than speaking righteousness. Sela. Kaya may sela dahil ito ay isang kanta. It means refrain, para huminga yung kumakanta. Dahil kung dire-diretso may hirapan siya dahil kanta to eh. Pero ito ay bigay ni Almighty Father, inspired by the Holy Spirit, binigay kay David. Para matuto tayo, malaman natin kung ano ang gusto ni Almighty Father ipaalam sa atin. Verse 4, you love all devouring words, you deceitful tongue. Sinungaling. Alam naman natin ang father of all lies, si
Lucifer. So kung ang father mo ay kung ikaw ay sinungaling, ang father mo ay si Lucifer. Ayaw ni Almighty Father ng kasinungalingan. He is faithful and true. Laging truth si Almighty Father. Walang halong white lies, yellow lies, pink lies, walang ganon. Verse 5 of Psalms chapter 53, God shall likewise destroy you forever. Mga wicked people, they will be destroyed forever. He shall take you away and pluck you out of your dwelling place. Ano yung dwelling place natin? Itong mundo. Dito tayo nakatira sa mundo. Tatanggalin ni Almighty Father yung mga wicked people. Saan dadalhin? And uproot you from the land of the living. So kung tatanggalin sa land of the living, saan dadalhin? Sa land of the dead. Sheol. Pero sa Sheol, yung mga kaluluwa doon, nakakaramdam ng pain, nakakaramdam ng heartache, nakakaramdam ng lungkot. Kaya lang sinasabing dead or second death kasi there's no more hope in a future for those souls who are in Sheol or pit or Hades or impyerno. Sometimes akala ng tao mapupunta siya sa langit, no? Lahat naman siguro tayo gusto natin sa heaven. Pero may pastor, no? Napunta siya sa impyerno. Hindi niya alam kung bakit. Kagaya na kung nabasa natin sa Bible dati, Lord, di ba nagsaserve ako sa'yo? Nag-share ako ng God's word. Bakit ako nandito? Kasi nga may kasalanan. At i-reveal ni Almighty Father yung kasalanan ng mga tao na nasa impyerno at the last days. Pag binigay na ang reward sa mga saints, yung mga nasa impyerno naman ipapakita sa kanila kung bakit ka dapat nandyan sa impyerno. Huwag kayo matatakot, no? The righteous also shall see and fear, and shall laugh at him, saying, Here is the man who did not make God his strength. Ito ang tao na hindi niya ginawa si Almighty Father na strength, hindi niya pinanghawakan si Almighty Father. Kasi si Almighty Father, He is our strength. Siya ang panghahawakan natin, wala nang iba pa. But trusted in the abundance of His riches. Yung mga tao, mas nagtitiwala sila sa kanilang, hindi, mayaman ako, marami akong pera, hindi ako mamamatay, sa langit ako pupunta dahil marami akong tinulungan. Yung nakakala mo, kasi pinagbakaingay mo, o ngayon makukuha ba ang reward mo? Hindi mo makukuha ang reward mo. Dahil mayabang ka. Ayaw ni Almighty Father ng mayabang. Ayaw ni Almighty Father na nagtatrust tayo sa mga bagay dito sa mundo. Ang gusto ni Almighty Father, we must trust Him. We must have faith in Jesus. But trusted in the abundance of His riches and strengthened himself in his wickedness. Mas nagtiwala siya sa kanyang pag-iisip. Hindi, magaling ako mag-isip eh. Magaling ang utak ko gumawa ng paraan. Hindi tayo magtitiwala sa utak natin dahil utak natin wicked. Magtitiwala tayo sa tatay natin dahil ang tatay natin, He is our rock, our strength. Ang katawan natin bumibigay, nangihina. Pero si Almighty Father, hindi. Ang dami ng instances, no? Bumili siya ng bahay sa isang malaking lugar. Tapos nagkasakit siya, binenta niya. Wala nangyari, namatay siya, pati yung pamilya niya, naghirap. Ganon, ha? Kaya hindi tayo magtitiwala sa mga bagay dito sa mundo. Kahit saang lugar ka pa nakatira. Sabi mo, nandito ako sa pinakamayanang bansa. Hindi ako, safe ako dito. Hindi tayo sure, ha? Si Almighty Father, sure tayo.
But I am like a green olive tree in the house of God. I trust in the mercy of God forever and ever. Sa awa ni Almighty Father tayo dapat magtiwala for all eternity. Dahil we must consider ourselves as like a green olive tree in the house of God. Ano ba yung sabihin ng green olive tree? Yung green olive tree, itong tree na to ay puro laging green yung kanyang, yung olive tree, laging green ang kanyang dahon. At laging all year round, meron siyang fruit. At kahit naputulin mo ang olive tree, mabubuhay at mabubuhay siya. Nabubuhay siya ng up to 300 years or more. Kasi, meron na naipakita na olive tree, 300 years na. Pero maliit pa rin siya. Pero, hindi siya namamatay yung tree na yun. Putulin man, yung maging stump na lang siya, may tutubo pa rin sa gitna. At saka yung olive trees, drought tolerant. Kahit konti lang yung tubig na inalagay sa or nasa shower sa kanya or umuulan, hindi siya namamatay yung olive tree. I will praise you forever because you have done it. And in the presence of your saints, I will wait on your name. For it is good. Sino yung mga saints na nasa presensya ni Almighty Father? Ang mga saints na nasa presensya ni Almighty Father are those people, the souls of the people who are now with Him. Yun ang mga saints. Someday, tayo din. Saints din tayo. Hindi natin kailangan pang may tao na sasabi or magde-declare. Saint siya. Saint siya. Hindi tao ang magde-declare nun. Si Almighty Father. Walang karapatan ng tao mag-declare na saint ito. Tawagin natin saint ito. Ha? Dahil yung tao hindi marunong. Puro mga kasinungalingan ang ginagawa. Si Constantine, saint pala yun. Bakit naging saint yun? Maraming mga saint. Kilala niyo ba yung mga saint? Di ba hindi niyo kilala? O kilala ba yung Almighty Father yun? Kabisado nyo? Ang dami yung tinatawag ha. Bawat pangyayari or event or mga, halimbawa, saint for the doctor. Sino yung tinatawag yung saint for the doctor? Saint na mga lawyer. Sino yung tinatawag yung saint for the lawyer? Saint for the dogs. Meron din kayong saint for the dogs. Ang gagaling ninyo. Ang dami yung tinatawag. Samantalang, pag followers si Jesus Christ, isa lang ang tawagin natin. Si Jesus Christ. The only Redeemer. He's the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Jesus. Kahit madami pa kayong tawaging pangalan, baliwala yan. Okay? Almighty Father, dahil ang binigyan na ng power and authority, Almighty Father, in heaven and on earth and under the earth, ay si Jesus Christ. Kahit si Mary, ha? Incubator rin siya ni Mary. Yung womb niya, incubator yon. Ang dami ngayong mga tao, no? Lalo na yung mga celebrities. Ang ginagawa nila, nagre-renta sila ng mga babae. Tapos, sila yung nabubuntis. At pagkapanganak, sa kanila na ibinibigay yung bata. Example, si hindi ko nababanggitin. Ang dami nila. Lahat sila. Kasi nga sa sobrang yaman nila. Ay nilang masira ang kanilang katawan, kinukuha yung kanilang egg cell at yung asawa nila, yung sperm cell, pinagsasama at ina-IVF sa ibang babae. So, sinong nauna? Si Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ, fertilized egg na siya nung nilagay siya sa womb ni Mary ng Holy Spirit. Hindi niya tatay si Joseph. No, pati si Joseph, sinamba niyo na. Si Jesus Christ, kulang siya sa pagmamahal.
Hindi siya minahal ni Joseph. Pero sinamba niyo si Joseph din. Ang galing niya. Lahat na lang ng pangalan na nakita ninyo, hindi, ito gawin nating santo. Ito, magaling to eh. Santo natin, gawin nating santo yan. Lahat na. Basta pag sikat, pag akala lang ninyo yun, ha? Ba't ganyan kayo? Pati yung religious leader ninyo, mas binigyan nyo pa ng importansya kaysa kay Jesus Christ. Ang daming nagawang miracles si Jesus Christ. Hindi kayang ilagay sa Bible lahat. Sobrang dami. Mga example lang inilagay dito pa isa-isa lang. Yung mga tao naman ang daling maloko. So dito na tayo sa Psalms chapter 53. The fool has said in his heart, there is no God. Sabi ng foolish person sa kanyang puso. Sino yung mga tao na nagsasabi na walang Diyos? Sila ay mga foolish people. Those people, no, akala nila, sila, napaka-arrogant nila, no? Arrogant sila. Tapos pagtatawanan nila, kung paano man nakakausap ang Diyos, tapos tatawa sila. Arrogant people. Hindi nila alam, foolish sila. Ba't gano'n? Hindi nila alam. Hindi nila alam. The fool has said in his heart, there is no God. They are corrupt. Yung mga tao yun, they are corrupt. Madumi. They have done abominable iniquity. There is none who does good. Kaya ngayon sa society natin, walang maayos na tao. Lahat tayo nagkasala. Kasi may mga tao, hindi, wala akong kasalanan. Malinis ang konsyensya ko. Oh. Hindi, infallible yan. Walang kasalanan yan. Lahat ng sabi niyan tama. Walang infallible. Si Almighty Father lang, ha? Meron kasing isang religious organization, may infallibility daw yung kanilang leader. Pero kung ano ginagawa naman ng leader nila, tapos yung ini-encourage yung mga tao na mag-worship na mag-graven images. Foolish people. Halo-halo, nandito na sa mundo lahat. Kasi nga, 1/3 ang sumama kay Satan, mga naging demons. Ang dami rito ng kumalat na sa buong mundo. They are corrupt and have done abominable iniquity. There is none who does good. Walang gumagawa ng kabutihan sa mundo. God looks down from heaven and upon the children of men to see if there are any who understand, who seek God. Kung may nakakaintindi ba? Kung naghanap kay Almighty Father. Tingnan natin sa Romans chapter 3 verse 9. What then, are we better than they? Not at all. For we have previously charged both Jews and Greeks that they are all under sin, both Jews and Greeks. No, as it is written, there is none righteous, no, not one. There is none who understands, there is none who seeks after God. They have all turned aside, they have together become unprofitable. Pag sasabing unprofitable, walang value, of no value. Unprofitable. Lugi. Dahil tayo, mataas ang ating ure, ang value. Pero anong ginagawa natin? Unrighteousness, kaya lugi, unprofitable. There is none who does good, no, not one. Their throat is an open tomb. Parang libingan yung bibig natin, mabaho. Ang lumalabas na mga salita sa bibig natin. With their tongues, they have practiced deceit, kalokohan, kasinungalingan. The poison of asps is under their lips. Lason. Pag sasabing lason, nakakamatay, nakakasakit ng tao, yung mga bibig natin. Whose mouth is full of cursing and bitterness. Laging nagko-curse at saka bitterness, inggit. Envy at saka jealousy.
Their feet are swift to shed blood. Ang bilis ng mga paa natin gumawa ng kadumihan. Halimbawa, may chismis sa kabilang kalye. Puntahan natin, may chismis doon. Takbo tayo. Takbo nga kayo, no? Takbo, may chismis doon. Puntahan natin. Destruction and misery are in their ways, and the way of peace they have not known. Puro tayo, kaguluhan. Hindi natin alam yung way of peace. There is no fear of God before their eyes. Hindi tayo takot kay Almighty Father, sabi dito. Kaya dapat magkaroon tayong takot kay Almighty Father. Now we know that whatever the law says, it says to those who are under the law that every mouth may be stopped. Para matigil na yung bibig natin. Dapat alam natin yung law. Nagutos sa atin ng tatay natin. And all the world may become guilty before God. Lahat ng tao, guilty. Therefore, by the deeds of the law, no flesh will be justified in His sight. For by the law is the knowledge of sin. Walang gumagawa ng kabutihan dito sa mundo. Lahat tayo corrupt. Lahat tayo madumi. There is none who does good. Balik tayo sa Psalms chapter 54. There is none who does good. God looks down from heaven upon the children of men. From heaven, tumitingin si Almighty Father sa akin. Nakakalungkot, di ba? Pag may tao kang halimbawa inaantay mo na tao, no? May inaantay kang tao. Tapos hindi lumalapit yung tao. Nalulungkot ka, di ba? Ganun din si Almighty Father. God looks down from heaven upon the children of men to see if there are any who understand, who seek God. May naghahanap ba sa akin? May nakakaintindi ba? Ganon si Almighty Father. Pero walang nakakaintindi, walang naghahanap. Nalulungkot si Almighty Father. Matagal na natin sinasaktan yung tatay natin. Every one of them has turned aside. They have together become corrupt. There is none who does good. No, not one. Kaya nga, di ba sabi ni Jesus, sabi nung rich man, good teacher, ano ang dapat ko gawin para makuha ang eternal salvation? Ang sabi ni Jesus, don't call me good. Ang good lang ay si Almighty Father. Kahit good si Jesus Christ, pero tinataas niya ang pangalan ni Almighty Father. Kahit hindi nagkasala si Jesus Christ. Mahal na mahal ni Jesus si Almighty Father. Kaya tayo dapat gayahin natin si Jesus Christ, yung Savior natin. We are called to be holy. Verse 4, have the workers of iniquity no knowledge, who eat up my people as they eat bread, and do not call upon God. Yung mga gumagawa ng mga kadumihan, walang alam. Kasi alam naman natin na the beginning of, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Wala alam yung mga tao, workers of iniquity. Hindi sila takot kay Almighty Father. Who eat up my people as they eat bread. Ano to? Hindi to cannibalism na baka kalala nyo cannibalism na who eat up my people as they eat bread. It's a figuratively speaking, ito ibig sabihin. Using people for their selfish gains. You eat up my people as they eat bread. Example, ibinenta mo yung anak mo para magkapera ka. Ibinenta mo yung dignidad mo, ibinenta mo yung moral values mo para makakain ka. Yun, who eat up my people as they eat bread. Sometimes friends against friends, parents against children. Binebetray mo para lang to get ahead in life. Yun ang ibig sabihin ito, who eat up my people as they eat bread. And do not call upon God. Instead of calling the name of the Almighty Father, ginagamit ang kapwa-tao para mabuhay. Nalulugmok tuloy sa kasalanan ang mga tao. Dapat ang tawagin ay si Almighty Father para
lahat ng gagawin natin in line with the purpose that God has given us. Yung purpose natin dito sa mundo. Verse 5, there they are in great fear, where no fear was, for God has scattered the bones. Kaya hindi na matakot yung takot natin dito sa mundo dahil hindi tayo titiwala kay Almighty Father. Wala namang dapat na katakutan, pero natatakot tayo dahil we are guilty. There they are in great fear, where no fear was, for God has scattered their bones. Of him who encamps against you, you have put them to shame, because God has despised them. Ayaw ni Almighty Father yung mga naabuso ng tao. Oh, that the salvation of Israel would come out of Zion when God brings back the captivity of his people. Let Jacob rejoice and Israel be glad. Pero merong hope. Ano yun? Salvation of Israel would come out of Zion. Yung salvation natin galing sa Zion. Sino yun? Si Jesus yun. When God brings back the captivity or yung mga captives of his people, let Jacob means follower, rejoice, and Israel be glad. Israel means those who struggled with God and man and prevailed. And then here on Psalms chapter 50, 54. According dito, yung itong Psalms chapter 54, ito yung time na yung mga Ziphites nagsasabi kay Saul na baka si David ay kasama natin, no? Anong verse nga yun? 1 Samuel chapter 26. Ito yung time na nagawa itong Psalm chapter 54. So makikita natin si David, hingi ng tawag kay Almighty Father at he had faith in the Almighty God. Lagi siyang tawag ng tawag, lagi niyang gumagawa siya ng song. Kaya yung pag gumagawa ka ng song, it's from your heart kasi yun. It's a poem na from your heart na hindi mo mabigkas ng diretso. Kaya galing sa puso ito usually, no, yung mga songs na ito na binigay ni Almighty Father, galing to sa heart. Kasi ito nasa heart ni David. Save me, O God, by your name, and vindicate me by your strength. Hear my prayer, O God. Give ear to the words of my mouth. Lord, pakinggan mo ko, Lord. For strangers have risen up against me. Dahil takot nga si David. Hindi porke siya na yung magiging king, wala nang takot si David. May takot pa rin si David. Tao kasi si David. Gaya natin. Bakit natin nababasa ito na may takot si David? Para malaman din natin na kahit takot tayo, meron tayong kasama yung tatay natin. To strengthen our faith in Him. For strangers have risen up against me, and the oppressors have sought after my life. Papatay nila ako, Almighty Father. They have not set God before them. Selah. Behold, God is my helper. The Lord is with those who uphold my life.
At kung sino man ang kasakasama ko, kasakasama rin sila ni Almighty Father. Si Almighty Father ang tutulong sa akin at yung mga kasama ko rin ay tutulungan din ni Almighty Father. He will repay my enemies for their evil. Cut them off in your truth. I will freely sacrifice to you. I will praise your name, O Lord, for it is good. For he has delivered me out of all trouble, and my eye has seen its desire upon my enemies. So kaya si David nagpa-pray kay Almighty Father. Alam niya, proven and tested na ni David si Almighty Father. Kaya tuwing meron siyang problema, kung may mga bagay siya na kailangan na ayusin, ina-acknowledge niya si Almighty Father, wino-worship niya si Almighty Father, ini-exalt niya yung name ni Almighty Father. Ganun din ang gagawin natin araw-araw sa buhay natin. Kung wala ang tatay natin, wala tayo. Napakalungkot dito sa mundo. Hindi ba kayo nalulungkot? Hindi ba kayo nalulungkot dito sa mundo? Pag malayo tayo sa tatay natin, napakalungkot. Kailan ba ako sumaya? Parang yata ako naging masaya. Gumingiti lang ako, ganon. Pero yung makikita natin, tunay nating peace and joy sa tatay natin. So dito na tayo, Iska. Psalm chapter 55. Give ear to my prayer, God, and do not hide yourself from my supplication or requests. Attend to me and hear me. I am restless in my complaint and moan noisily. Sino bang tao makakagawa ng napakadaming mga lyrics or poems para kay Almighty Father? Kaya mahal na mahal ni Almighty Father si David. Because of the voice of the enemy, because of the oppression of the wicked, for they bring down trouble upon me, and in wrath they hate me. Nagsusumbong si David, Lord, galit sila sa akin, hindi nila ako gusto, nire-reject nila ako, Lord, wala akong kakampi, ikaw lang, Lord, yung mga taong kasama ko rito, walang magagawa yan. Alam ko, Lord, ikaw ang powerful. Yun ang ibig sabihin niya dito. Yung mga taong nagagalit sa akin, ibinibigay ko sila sa inyo. Almighty God, ikaw ang powerful. My heart is severely pained within me. Heartbroken, si David. And the terrors of death have fallen upon me. So may takot, no? Dahil tao si David, may takot din siya. Gaya natin, may takot din tayo. Ako rin may takot. Ang dami ko yung takot. Ang dami kong takot. Pero si Almighty Father, He is our strength. Siya ang nagpapa-pacify sa atin. Fearfulness and trembling have come upon me. O may nervyos na, fearful pa, tremble pa, and horror has overwhelmed me. Hindi niya alam kung anong ang gagawin niya. So I said, oh, that I had wings like a dove, I would fly away and be at rest. So iniisip ni David, sana meron na lang akong pakpak na parang dove, para lilipad na lang ako, lalayo na lang ako sa mga tao. Mag-iisa na lang ako. Ang hirap kausapin ng mga tao, no? Indeed, I will wander far off and remain in the wilderness. Sela. Kung ganito lang ang buhay, Lord, magtatago na lang ako. Sa wilderness na lang ako. Kung may pagpak lang ako, Lord, lilipad na ako eh. Naranasan nyo na ba yung feeling na may mga tao na galit sa'yo, tapos gusto mo maging invisible ka na lang, gano'n? Naranasan, gusto ko ma-invisible na lang ako, hindi lang makita. Ayoko makita nila ako. Paano ba mag-invisible? Parang gusto ko mag-invisible. Or sometimes,
para hindi ako makadinig ng masasamang salita, gusto kong maglagay ng earphone. Ay, yun, papagod ako, yung mga ang ingay-ingay, may mga nag-aaway. Gusto ko maglagay ng earphone kaya sa tenga ko, hindi na ako kahit na walang sound yung earphone, at least naka-earphone ako. Kunyari, meron akong, hindi ko sila maririnig. Pero ang totoo, naririnig ko sila. Pero, mag-earphone na lang ako. Kung para, hindi ko alam yon, naka-earphone ako. Parang gusto nating tumakas. Ganon din si David. Gusto rin tumakas dito sa mundo, pero saan naman tayo pupunta? No, tatakas ako, pero mag-isa lang ako, tatakas ako. Sino tinatakasan ko? Sarili ko. Ang gulo ko, di ba? Minsan may ganun ako, tatakas ako. Ay, mag-isa lang ako, paano akong tatakas? Sino tatakasan ko? O kaya gusto ko maglayas. O sino lalayasan ko? Ako rin, sarili ko lang din. Mag-isa lang din ako, lalayasan ko yung sarili ko. Verse 8. I would hasten my escape. O gusto rin yung tumakas si David. From the windy storm and tempest. Gusto yung takasan, yung mga problema niya. Yung mga taong galit sa kanya, yung gustong pumatay sa kanya. Na ano siya, yung hindi na siya mapakali. Destroy, O Lord, and divide their tongues. Lord, tulungan mo ako na wag na silang magsalita, Lord. Kasi pag nagsalita sila, Lord, masasaktan ako, Lord. Ayoko masaktan, Lord. Pigilan niyo po, Lord, yung bibig nila. Pwede yon. Na-try na natin yon, na-try ko na rin yon. Sinasabi ko sa inyo yung ma-experience ko. Siyempre, sino bang sasabihin ko experience? Experience ba ninyo ang gusto kong sabihin? Siyempre, hindi kayo dahil baka sabihin nyo, chismis ko kayo. So, ako na lang ang ako na lang, sarili ko na lang. Kaysa naman kayo, gusto niyo ba kayo? O sige, sino unahin natin? Kaya sarili ko na lang ang sinabanggit ko, ha. Wala ko kasi alam na iba eh. Pag iba kasi tao, isipin, mag-iisip ng masama, ay, chichismis pala niya ako eh, pinagtatawa na niya. Hindi, sarili ko na lang, ano. Ha? Baka sabihin niyo kasi masyado naman akong ano. So, yung experience ko na lang. I would hasten my escape from the windy storm and tempest. Destroy, O Lord, and divide their tongues, for I have seen violence and strife in the city. So, magpe-pray tayo, Lord. Pigilan niyo po, Lord, yung dila nila na magsalita ng masama, Lord. Ibinibigay ni Almighty Father. Ibinibigay ni Almighty Father. Napakabait ni Almighty Father. Lord, pigilan niyo po yung dila nila. No, dagagan na, pipigil naman nila yung dila nila. Pinipigil ni Almighty Father. Para hindi ako masaktan. I would hasten my escape from the windy storm and tempest. Destroy, O Lord, and divide their tongues. For I have seen violence and strife in the city. Puro violence. Ngayon ang dami ng gulo. Ang daming gulo sa society natin. Day and night they go around it on its walls. Iniquity and trouble are also in the midst of it. Kasalanan at saka mga problema ang nandito sa city dahil maraming tao, dala-dala ng mga tao ang mga problema at mga kasalanan. Destruction is in its midst. Nasa gitna ang destruction. Ang destruction, hindi lang yung pagsira ng city, kundi pag-destroy sa kapwa-tao. Pagalingan, ganon. Ganon yung mga tao, pagalingan para makakuha ng benefits. Example, sa opisina, sa opisina may magsusumbong, no? Alam mo, ganyan si ganyan eh. O talaga, okay, na-promote. Pag ikaw magaling kang manira sa opisina, napapromote ka. Ang wicked, di ba? Pero pag tahimik ka sa opisina, hindi ka mapapromote.
Yun ang rule doon. Dapat manira ka ng kapwa-tao. Nakita ko, ang sama, masama. Nakita ko. Makikisama ka, makikipag-inuman ka, para lang ma-promote ka. Tapos, ano ka, yung iba-badmouth mo ang mga kasama mo para ikaw ngayon ang magaling. Dapat maganda ka magsalita. Pero pag tahimik ka sa opisina, hindi ka mapopromote, ha? Alam ko yun. Tapos pagkakaisahan ka nila kasi tahimik ka lang, kala nila hindi ka lalaban, gano'n. Pero ang kampi ko si Almighty Father. Oppression and deceit do not depart from its street. Sa bawat sulok ng mundo, hindi matanggal ang pambubuli, pang-oppress, panglalamang, pagsisinungaling sa kapwa-tao. Minamock yung kapwa-tao. Yeah. Hindi maganda. For it is not an enemy who reproaches me, then I could bear it. Sabi ni David, kung sana ay enemy ang minamak ako or ang naiinis sa akin, kung sana lang ng enemy. Dahil alam ko nakalaban ko siya. Nagalit siya sa akin. Kung sana yun lang. Yun ang ibig sabihin ni David dito. Yung nag-rebuke sa akin o nag-chastise sa akin or nang-judge sa akin. Kung ano man lang, no? Kung kaaway ko man lang, sana. Yung nagdi-discredit sa akin. Yung nag-rant against me, or nag-criticize, or umaatake sa akin, kahit sana kalaban ko man lang. Sabi ni David, for it is not an enemy who reproaches me, then I could bear it. Matatanggap ko kung enemy ang magdi-disapprove sa akin, na hindi niya ako gusto. Kung enemy lang sana, matatanggap ko yon. Nor is it one who hates me, who has exalted himself against me, then I could hide from him. Sabi ni David. Pero sino yon? Yung tao na yon na sinasabi ni David dito? Hindi yung mga tao na kanyang kalaban. Sino? But it was you, a man my equal, my companion, and my acquaintance. Kasama ko. Acquaintance ko. Sila ang nagagalit sa akin. Sabi ni David, betrayal. Di bali sana, di ba? Kung ang mga nang abuso sa atin o nagsasalita ng masama ay yung kaaway natin, hindi natin pinansin or may kasalanan tayo sa kanya, matatanggap natin, di ba? Matatanggap ni David. Pero hindi, ang sinong kasama niya na nag-reproach sa kanya, na nag-criticize sa kanya, na nag-castigate sa kanya? It was you, a man, my equal, my companion, and my acquaintance. So it's betrayal. Yang hirap makisama sa tao. We took sweet counsel together and walked to the house of God in the throng. Kasama ko, maganda kami ng samahan namin. Nagpupunta kami sa house of God, sama-sama kami. Maganda ang samahan namin, pero siya yung nagka-castigate sa akin. Di bali sana kung kaaway, pero hindi. Sabi ni David, verse 15, let death seize them, let them go down alive into hell, for wickedness is in their dwellings and among them. Yung mga tao na yon, wicked sila. Kasama ko sila sa hirap at ginhawa, kasama ko sa pag masaya kami, pero sila yung nag-betray sa akin. So, let death seize them, let them go down alive into hell, for wickedness is in their dwellings and among them. As for me, pero ako, I will call upon God, and the Lord shall save me.
Kaya nga, di ba, sinabi natin, nakalagay dito sa Bible, ang relasyon natin kay Almighty Father, isa-isa, hindi tayo by group. Hindi by religion, by organization, o pare, kasama ka ba namin, pare? Hindi ganon. Hindi barkadahan ito. Isa-isa tayo. Relasyon natin kay Almighty Father. Gaya ni David, mag-isa lang siya. As for me, pero ako, Lord, I will call upon your name and the Lord shall save me. Hindi na niya sinama yung mga kasama niya dahil mga kasama niya, they betrayed David. Evening and morning and at noon, I will pray and cry aloud, and he shall hear my voice. Alam ni David ang kanyang gagawin. Alam ni David na si Almighty Father, his heart is pure and magnanimous, mapagpatawad, maawain. Alam ni David. At alam natin yon na si Almighty Father maawain siya. He has redeemed my soul in peace from the battle that was against me. For there were many against me. Hindi lang isa, dalawa tao. Many. May kaaway pa siya. May kaaway pa siya. Aside from sa kaaway niya, may mga kasama siya, nagalit din sa kanya. Verse 19, sorry. God will hear and afflict them, even he who abides from of old. Selah. Because they do not change. Therefore, they do not fear God. Kasi hindi sila nag-iba. Ha? Lip service lang ang kanilang ginagawa. Pero yung heart nila is just the same, wicked pa rin. Sa salita lang nila, pini-worship si Almighty Father. Pero yung heart nila patuloy pa rin sa paggawa ng masama. Hindi sila nagbago. Hindi sila natatakot kay Almighty Father. Pero si David, takot siya kay Almighty Father. Tayo dapat yan, magkaroon tayo ng takot kay Almighty Father. Kung hindi kayo takot, matakot tayo. He has put forth his hands against those who were at peace with him. He has broken his covenant. Yung mga tao na walang takot kay Almighty Father, he has put forth his hands against those who were at peace with him. He has broken his covenant. Ito yung mga, sinira niya yung covenant, yung treaty na ni Almighty Father sa atin. Sino yun? Yung mga wicked people. Ayaw nilang makipag-partake sa covenant, sa treaty na pinag-uutos ni Almighty Father. And they tolerate wickedness. The words of his mouth were smoother than butter. Ang galing ng bibig. Ang galing magsalita, kunyari maayos sa tao, pero hindi maayos. Ang daming ganun, kunyari maayos sa tao, pero hindi naman. The words of his mouth were smoother than butter, but war was in his heart. Ang galing magsalita, pero yung puso, madumi. War was in his heart, kadumihan. Puro away, puro gulo. Kunyari, mabait. Ang galing magsalita. Ang daming taong ganon. Hindi na ako magpapangalan. Ayoko. I know Almighty Father. But war was in his heart. Yung puso, madumi, patayan, war. His words were softer than oil, yet they were drawn swords. Yung salita niya, maganda ang pagkakasalita. Pero, nakakapatay ang kanyang mga salita. Wearing a mask, nakamaskara. Kunyari, yung maskara niya maganda. Pero pag tinanggal mo ang maskara niya, ang pangit niya. Dahil yung puso ay pangit. Meron gano'n, ano, yung ating, meron yung SDG, Sustainable Development Agenda ba yun?
Ano nga, SDG, sustainable. Ang ganda ng presentation, ha? Ito, example. Sustainable development goals. Ang ganda na example, tutulong sa mahihirap, hindi na magkakaroon ng gutom, healthy ang buhay, gender equality, pero tanggap naman lahat ng gender na kung ano man ang imbento ng tao, hanggang alphabet gender, kasama na rin ang mga pedophile. Ang ganda ng pagkakapresent, pero distraction, kabulukan. Itong clean water and sanitation, kunyari magpo-provide ng malilinis na tubig, pero may presyo. Libre ang tubig. Nagtataka ka ngayon, bakit pag naubos isang galon, bibili ulit tayo? Libre naman ang tubig, puro tubig yung lugar natin. Bigay ni Almighty Father. Swapang ang tao. Ano pa? Ang dami dito, oh. Lahat daw ng religion tatanggapin. Lahat ng beliefs. Inihahanay or inilelevel si Almighty Father sa kadumihan. Hindi tanggap yun ni Almighty Father. Kaya nga, oh, the words of His mouth were smoother than butter. Ang ganda-ganda ng plano niya. Pero, in His heart was war. Ano pa? Yung population control. Anong ginagawa sa population control? Pinapaunti ang population ng mga tao dito sa mundo. Ang lawak-lawak ng mundo. Ang daming lugar na madaming taong may bahay, madaming may bahay, naka-structure na, no, gawa na, pero wala nakatira. Bakit gano'n ang ginagawa ng tao? Kasi nga, war was in his heart. His words were softer than oil, yet they were drawn swords. Pangit ang kanyang ugali, pangit ang gusto niyang mangyari sa mundo dahil siya ay selfish, greedy, arrogant, boastful, prideful. Kunyari, it's for the better of the society. Hindi. Better yon for just a few people. Kung sino lang ang makikinabang, swapang ang tao. Tatanggalin ni Almighty Father yon. Hindi sila magiging victorious. Dahil hindi kanila tong lupa na to. At hindi nila hinihingi ang advice ni Almighty Father. Ginagamit nila ang kanilang sariling katalinuhan. Akala nila matalino na sila, pero hindi sila matalino. Kahit pagsamasamahin pa lahat ng mga tao dito sa mundo na matatalino, hindi nyo matatalo si Almighty Father. Kung matalino nga matatawag yun, kasi hindi man matalino sila dahil di sila naniniwala kay Almighty Father. Mas pinaniwalaan nila ang science. At yung mga inimbento nilang psychology na mga label. Ang gagaling nila. Hindi matapos-tapos ang kanilang pag-aaral. Samantalang kay Almighty Father, tapos na ang lahat. Ang gigigil ako. Kay Almighty Father, tapos na ang lahat. Sa mga tao, hindi pa rin tapos. Ano yan? Ba't ganyan? Hindi kasi sila takot kay Almighty Father eh. Verse 22, cast your burden on the Lord and He shall sustain you. Kung anong problema natin, lalapit tayo kay Almighty Father. Yung mga bigatin natin sa buhay. Ang bibigat kaya. Ang bibigat eh. Nahirapan din ako. Pero ibibigay natin lahat kay Almighty Father yon. For us to be sustained by our Creator. He will sustain us. He shall never permit the righteous to be moved. Hindi papayag si Almighty Father na tayo ay mabaliwala dahil tayo yung mga anak niya.
Walang anak si Almighty Father na pinabayaan niya. Lahat. He sustained the people who trusted Him and who trusts Him. Yung mga tao nagmamahal kay Almighty Father, wala siyang pinabayaan kahit isa. He shall never permit the righteous to be moved. Paano tayo magiging righteous? If we have faith in the Almighty Father, if we call upon His name, if we trust in Jesus Christ, if we obey the commands of our Father. Verse 23 and the last verse of Psalm chapter 55. But you, O God, shall bring them down to the pit of destruction. Yung mga wicked people, yung mga magagaling magsalita, pero yung heart naman ay punong-puno ng galit, punong-puno ng kadumihan. But you, O God, shall bring them down to the pit of destruction, bloodthirsty and deceitful men. Mga manloloko at bloodthirsty, gustong pumatay ng kapwa-tao, shall not live out half their days. Hindi hahaba ang kanilang buhay. But I will trust in you. So tayo na mga anak ni Almighty Father, we will trust in Him. We must love Him. We must worship our Father. We must believe in Jesus Christ because Jesus Christ is the only mediator. Wala nang iba pa tayong name sa tatawagin. Pinadali na ni Almighty Father. Dahil alam ni Almighty Father na nahihirapan tayo. Magtitiwala tayo. Have faith in our Father and in Jesus Christ. Obey His commands. Yun na lang ang pinag-uutos at mahalin ang kapwa-tao. Kahit na sila apihin nila tayo, isipan ng masama, sige lang. Pero si Almighty Father, He will avenge us. He will protect us. He will never leave us. Kung nagmamahal tayo sa tatay natin, million folds, trillion, gazillion folds na pagmamahal pa ang ibibigay sa atin ng tatay natin. Nag-uumapaw. Hindi tayo pababayan ng tatay natin. Kailangan natin si Almighty Father. Kailangan natin si Jesus Christ. For they are our strength. Thank you, and God loves us all so much.